Tita Mayo, tatakbong chairwoman ng Barangay 771, Zone 84. Ang akin lang pong pangarap ay mapaglingkuran ng maayos ang mga nasasakupan ng Barangay 771. Kung naging maganda man sa tingin nyo yung dating administrasyon, gagandahan ko pa po lalo. Lalo na po yung kulang ay aking pupunuan. Lalo na po yung paglilingkod at pagngalaga sa mga senior. Kasi ngayon lang po sumigla yung buhay ng mga senior nung dumating si Ma'am Mara sa buhay namin. Noon po talagang malungkot ang mga senior kasi parang walang pumapansin, walang ayuda, walang inaasahan na tutulong. At maraming salamat po. Ako, napakalaki ng aking pag-asa. Malaki ang aking karangalan na naging part ako ng advokasya ni Miss Mara Tamundong. Kasi sa pagiging senior citizen president ko ng District 5, lalo ko po mapaglingkuran ang mga senior citizen dito sa pamagitan ni Ma'am Mara. Kung ano po ang sabi ko nga sa mga aking nangasasakupan, kung mayroon pa po kayong nais na gawin ko, sabihin nyo lang at sisikapin kong magawa. Kung ano man po ang mga programang baka hindi na kaya ko namang gawin at sisikapin ko namang gawin, ay gagawin ko po para sa ika-uunlad ng barangay at sisiya ng mga nasasakupan para masatisfy ko sila at hindi nila masabi na sayang ang kanilang pagtulong sa atin. So ma'am, question lang po, noon po, kilala niyo na po ba or hindi niyo pa po kilala si Ma'am Mara? Meron na po ba kayong planong tumakbo bilang punong barangay? Kahit na hindi niyo po nakilala si Ma'am Mara? Sir, dito nga po sa sir. Yes po, ako naman po ay sapat na sa akin kahit hindi maging punong barangay sana. Kaya nga tinapos ko yung 3 term na bilang kagawad na noon pa, nung nag-first kagawad ako, consistent naman akong first kagawad at marami na project na kaya ko na. Pero sabi ko, tapusin ko muna. Ngayon, wala sana akong balak na tumakbo kasi gusto ko rin magpahinga kasi active ako sa simbahan. At ang iniisip ko rin, sa 21 years kong paglilingkod sa simbahan, sayang naman yung relasyon ko sa Diyos. Baka naman mabahira ng kasalanan dahil sa nasangkot ako sa, alam mo naman, pag-chairman ka, ikaw may hawak ng budget. So, pilot naman sa akin ng aking mga kaibigang pari na kung ano yung tutunan ko sa simbahan, maibaba ko dito sa barangay. Sila po yung nagpilit sa akin tumakbo, mga senior. Ayoko talaga kasi ang katwiran ko, baka ako magkasala. Sayang naman yung ilang taon kong paglulumuhod, pakikiusap sa Diyos na magkalapit kami, no? Na kung ano yung aral na binigay sa akin ng Panginoon, maibahagi ko sa aking kapwa. Kaya sabi ng mga kaparian, kung ano yung natutunan mo, iwas ka sa korupsyon. Kung ano yung natutunan mo, na linisin mo yung barangay ko, yung para sa'yo, yun lang ang gamitin mo. Huwag mong pakialaman yung hindi sa'yo. So, sinunod ko yung gusto nila. So, sabi ko ayoko kasi mapapaaway ako. Alam mo naman sa politika, may siraan. Kaya sabi ng mga pare, kaya na. Ma'am Lady, isang tanong lamang po, bilang isang barangay official sa barangay nito, ano po yung nakita nyong kahinaan at ano po yung gagawin nyo sakaling maluklok po kayo as a barangay kapitan? Ang nakita ko po na kaya ako nakapag-decide na tumakbo, marami po kasing napabayaan na yung bang hindi pantay na pangangalaga, hindi pantay na serbisyo na nasasaktan ako kapag pumupunta sa akin yung mga constituents ko at sasabihin na kailangan po namin ng barangay certificate, hindi po kami binibigyan. Kesyo wala si chairman, kesyo hindi kami taga rito, pero butante naman kami. Mangingi po ng ID, hindi po na binibigyan kasi kesyo wala ng ID. Kung hindi ako ang pupunta sa barangay para magalit na bakit hindi nyo binibigyan ng ID yan, ay basic requirement yan, basic services yan sa tao. Kung wala na, naubusan na, ba't hindi magpe-print?
ay mayroon tayong office supply, may budget yan. Bakit hindi magpa-print? Yun po ang number one na gusto kong maibigay sa tao na barangay certificate, barangay ID. Ibig sabihin, Hindi maibigay. yung barangay nyo, gusto mo madaling lapitan. Gusto ko po hindi bias. Kaaway, kaibigan, kakampi, kalaban, dapat paglingkuran. Kasi ang una nating titingnan kung ano bang tingin ng Diyos sa ating mga ginagawa. Natutuwa ba ang Diyos sa ginagawa mo o hindi? Kung hindi matutuwa ang Diyos sa ginagawa mo, huwag mong gawin. Kung alam mo matutuwa ang Diyos sa ginagawa mo kahit may gawin mo, hindi ako naghahangad ng papuri sa tao. Ang hinahangad ko, kalulugdan ako ng Diyos sa ginagawa ko. Press Lady, tanong ko naman po, paano niyo po mapa-improve yung mga programa para sa mga senior? Pa-improve ko yung programa para sa mga senior dahil may budget naman tayo ng sinasabing other operating expenses. Gagawa po ko ng programa para sa mga senior. Babadgetan ko po yung mga senior with the approval ng council. Siguro naman hindi naman nila ano yun. Kasi sa ngayon, di ko alam paano ginamit yung MOA. Kasi mga ano yun mga other operating expenses yun na pwede kang maglagay doon ng mga programa, mga proyekto na doon mo kukunin. Kasi ang mga project ng barangay nagdidikta ng itaas na ito lang yung budgetan nyo, ito lang yung budgetan nyo, ito lang yung budgetan nyo. Kaya kahit anong gusto namin, di masusunod. Kasi sila yung magdidikta kung ano dapat budgetan. Pero doon sa other operating expenses, doon kami magbabudget ng ibang mga proyekto. So sa senior, dadagdagan ko yung pundo ng senior para sa mga medical nila at mga emergency na pangangailangan. Press Lady, another question ko po, napansin ko kasi paikot-ikot si Mamara. Dahil nahihirapan sa parking yata dito sa inyong lugar. May solusyon ba para maging maayos yung inyong lugar sa mga parkings? Sa parking, sa dami po kasi ng mga sasakyan dito, mahirapan po talaga tayo. Pero kung si Mamara ay darating, malaman ko lang ng maaga, pwede naman tayo mag-iusap para mabigyan ng space. Pero hindi ko naman pwedeng tulaan all the time ng space para sa kanya kasi hindi naman siya all the time dumarating. Pero pag dumarating siya, madali naman pakiusapan na iayos yung traffic, yung parking kasi may darating na bisita. Ma'am, sa aspito naman po ng droga na nalalaman pa rin ngayon. Ano po yung mga programa mo na kung sakaling ikaw ay maging mapa-German, ano po nga po ang programa mo para ma-ibsan po ang problema sa droga? Sa ngayon kasi sa amin wala na po kaming masyadong addict. Noong panahon na wala pa si Duterte, laganap ang addict, laganap ang kita ng show. Minsan harap-harapan. Pero mula nung nagkaroon ng DJ Duterte, tapos parang natatakot na rin yung mga pusher na lantaran ko magbenta. Kasi ang akin na pakiusap sa kanila, hindi pwede sa lugar mo. Kung kayo gusto niyo sirain ang buhay niyo, sirain niyo, pero wag dito sa barangay ko. Wag kayong mandamay ng mga kabataan. Gusto mo sirain ang buhay mo, bahala ka. Hindi ako nagpapakulong, hindi ako nagsusuplong sa polis. Kasi ano bang mapapala mo kung ipakulong mo yung mga yan? Iparehab mo na lang. Marami namang rehabilitation center. Pakiusapan mo sila. Kung ayaw nilang sumunod, nasa sa kanila yon, pero wag kayong magpakita sa akin. Huwag nyo akong pilitin na ma-report ko kayo sa sama ang loob nyo. Kasi ayoko sana ipakulong kayo. Dahil wala namang mapapala Pag ipakulong mo yan, palalabasin din, di ba? Pangaralan mo na lang. At hihingi ka ng sakludo sa gobyerno sa mga rehabilitation center. Pwede naman sa rehab. Marami nang na-rehab dito sa amin. Kaya wala na kami problema sa drugs. Ma'am, ano pa po ang iyong maidadagdag para sa peace and order ng ating barangay? Sa peace and order na aming barangay, gusto kong dagdagan yung mga tanod. Kasi dati ang tanod namin ay 20, naging 15 na lang, naging 14 na lang. Doon sa 20 gagawin kong 30. Una, para hindi sa masyadong pagod. Maliit lang kasi sinisweldo yan Gusto ko sana isang grupo, isang linggo lang. Once a week lang yung isang grupo. Another week na siya ulit. Kasi ngayon, every 2 days, nakakaawa sila. So para hindi masyadong pagod at sisipagin, gawin kong 30 or more. May pera ang barangay Kaya naman ko. Hindi ko lang maintindihan bakit. So anong meron dyan?
unahin natin ang peace and order kasi kailangan protection sa tao, lalo na yung siyempre may mga ibang mga dumadayo na dito pagkagawa ng akyat bahay, magnanakaw. So, anin ko yung i-improve ko yung peace and order. Sa mga kagawad naman, baka pwede kayo magtanim kahit isa lang. Tumatakbo po ba sila lahat ng kagawad? Ito, kagawad. Ayan, so... Ano ba ba? Ma'am, pahabol lang ng tanong ma'am, no? Ilan po kayong tatakbo rito bilang kapitan? Dalawa lang kami. So, dalawa po kayo. Paano niyo po makukumbinse ang mga kabarangay niyo na kayo po ang dapat ihalal sa barangay niyo? Sa totoo lang, hindi na ako nang ngumbinsi. Kasi kita nila yung trabaho ko. Kita nila kung paano ako tumulong sa tao. Kita nila kung paano ako naging patas sa tao. Kalaban, kakampi, kaaway, kaibigan. Lahat yan, butante o hindi butante, basta lumapit, tinutulungan ko. Hindi ako mayamang tao, pero basta may rumadukot sa bulsa, binibigay ko. Isusubo ko na lang, ibibigay ko pa, maisalba lang siya. Yes. Ito. Kayo po. Kagawad. Sa aming mga kabarangay, nanawagan, sana suportahan at i-improve sa larangan ng servisyo ng barangay na katulad ng pagbibigay ng tamang ayuda, mayaman o mahirap, kalaban o kakampi, lahat mabibigyan at walang pipiliin. At sa mga larangan ng servisyo, maging easy access lahat ng paghingi ng mga barangay certificates, barangay ID, na hindi sila nahihirapan o papapaligin pa ng itong oras na laging sisigurin namin na merong nakabantay o tao hanggang gumawa sa mga nangangailangan. Sir. Kaya sinabi ko, andito kami, ang aming grupo, Mr. Malet Tamayo, na laging handang magsilbi. Sir, pangalan niyo po, sir? Ako po si Rogelio Jeff Lontok Jr. Muli po kumakandidato bilang barangay kagawad. Is this your first time to run sa Hindi po, election? former SK chairman na po ako ng batch 1996 to 2002 at nagdito din po ako ng 2010 to 2013 as barangay kagawad. And ito po ngayon ako po ay na-elect as barangay. Yeah. Thank you po. Salamat po. Si Sir. Sir, pangalan muna, sir. Pangalan muna, Sir. Ako po si Gilbert Monte. Okay. Dati na po ako naging kagawad dito taong 2010. Hanggang 2018, nung mag-election kami, medyo nabura ako. Nung pangalawa ako dito, naging number 8 ako. Nagkaroon ng issue kasi na yung tama kasi ayaw nila eh. Gusto nila yung buwan. Yung hindi magandang napamamalaan. Sa fishing order po ako, wala nang hinawakan po ang fishing order. Magandang takbo namin. Walang nakawali. Pero itong mga nakalipot na taon napakarami. Kaya yun ang pinupos ko talaga, yung fishing order. Si Ma'am, pakilala ka muna, Ma'am. Ako si Daisy Takutong po. Unang takbo ko pa lang po bilang kagawad. Sana po, hindi po kami ng suporta. Isa lang po ang layunin ng aming grupo. Kasama po yung magkaroon po ng pantay-pantay pagtrato sa mga nasasakitan po. Opo. Maibigay po yung servisyo na nararapat po sa tao. Ako naman sir, si Danilo Kirap. Dati rin ako sa barangay, nag-iligso ako, naging tanod ako. So nakita ko naman yung mga pangyayari sa barangay natin at sa barangay namin at ako'y nag-resign. So ngayon, nagkaroon ng eleksyon, gusto ko sumali sa eleksyon na ito at makatulong ako sa barangay namin. So yun lang siguro. So maraming salamat po sa inyo lahat. Good luck po sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ano po sigaw ng kagawad?